Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Gunabanu Sasa. Krishna Bhakti, Devi Saraswati. Harbol. Harbol! Ano po ang gusto niyo pag-usapan natin? Sa mga class natin na dumaan, meron kayong gusto niyo pag-usapan? Ano ang difference po ng pumunta ka sa simbahan at nagdasal ka at nagbigay ka ng buhay, sinurrender mo yung buhay mo. Anong difference na gano'n? Naintindihan niyo ito. Ano ang pagkakaiba din sa nagsimba ka? Nawala naman sa loob. Tapos, yung isa naman, nag-surrender ka ng buhay mo sa Diyos. Anong pagkakaiba? Depende. Kasi pag kayong nagsimba lang, wala naman sa loob. Pero pag kayo sinurrender mo yung buhay, Nagsimba na wala sa loob. Tapos pagbalik mo sa nag-iisa ka, binalikan mo ulit dati mong buhay. oh, Eh, yun naman nag-surrender ka ng buhay mo sa Diyos. Ano naman ang pagkakaiba ng surrender. Diyos? Parang binuwis niya yung kanyang, talagang bukal sa loob niya na, bukal sa loob yung kanyang, Kasi dinawin natin yung dalawang yun. Meron, kasi kung mapapansin mo, maraming mga tao, at talagang buong buhay nila, pagdating ng Sunday, pagdating ng Saturday, Oh, yes. Saturday Adventist, iba Saturday, Christian Sunday. Pagdating niya talagang iwan lahat, nagdadasal. Diba? pero pag uwi naman, Meron pong dalawang klase ng tao dun sa tuwing Sunday, tuwing Sabado ay nag-dedicate, tigil lahat ng trabaho, basta araw na yun, para kay God yun. Pero pag magmamasdan mo, tayo rin sa sarili natin, makikita natin yun. Ginawa mo yun kasi meron kang hinihingi at nagsasacrifice ka at yung araw ng Saturday o Sunday yung sacrifice. Tama? yes. Meron kang hinihingi eh. Yun yung... Tama ba ako dun? Yes, okay. Para bang pag-araw ng Biyernes Santos, yung mahal na araw, panata niya yung papalo Tapos siya sa pagkatapos krus. wala din. Balik na naman. Meron nga ako nakita sa Facebook, nagbubuhat siya ng krus. Pinapalo, tapos pagdating doon sa may isang street, may hawak na gin, pinainom siya. Kasi nga, panata lang niya eh. Hindi talaga Hindi talaga yun bukal na sa yung loob. buhay niya. Para bang, pag sinabi niya mamamanata ako ito, buong buhay ko, pag ano nito, ako'y magsusurrender na. Yung tigil lahat. Ito hindi eh. Yung araw na yun, ang sacrifice niya, kapag pinainom siya, baka malimutan niya. Na may babalikan pala siya. At marami yun, maraming ugat yun. Pwedeng may sakit ka, namamanata ka tuwing araw ng Sabado, tuwing araw ng sisimba ako para gumaling ako. O yun namang isa, hiwalay siya sa pamilya niya, hindi buo yung pamilya niya, namamanata sana, bumalik. Tama ba yun? Yung iba naman, nakbawal sa loob ang aso. So, dito.
labas mo. Kaya yung mga, makita mo yung mga dogs natin, pagdating nga, takbuhan hindi talaga sila pinapapasok. Kasi, hindi katulad natin, halimbawa, punta tayo ng CR, nag-jiggle tayo, nagpupunta, hinuhugasan natin sila, hindi eh. Tapos nagbabow down tayo dito. Kasi sila umuupo lang dyan, hindi sila clean ba, hindi malinis yun. So, kailangan aware tayo. So, yung isa naman, yung nag-surrender ng buhay sa Supreme Court. Hindi siya humingi anything ng kapalit. Basta't ang pinipray niya lang parate, mahal kong Panginoon, sana'y mabigyan mo ako ng pagkakataon na matuto kitang mahalin at mapagsilbihan kita ng walang kapalit. Sana tanggapin mo itong konti kong offering na ito. At yun yung aking buhay. Nakita niyo na difference? Yung isa, nag-sacrifice siya dahil meron siyang kailangan. Misa nga sinusulat pa natin yun eh. My dear God, my dear waiter, ito po ang order ko. Bread na may kasamang cheese at merong hotdog. At huwag mong kalimutan, Extra. yung soft drinks. Di ba ganito relationship natin sa ating ama? Wala pa akong bente. My dear God. Ano yung gano'n? Para bang... Yung devotee, yung real devotee po ng Supreme Lord, one way lang. Pagsisilbihan kita. Iba yung two way, di ba? Yung one way, puro diretso lang yun. Di ba? Hindi babalik yun. Puro one way. Isa lang yun, papunta lang kay God yun. At hindi siya hingi ng kapalit. Tama. Kaya maraming simbahan na nagtayo ngayon. Yan ang usong-usong hanap buhay ngayon, simbahan eh. Alam niyo kung bakit? May donation eh. Pinoperses sila sa 10%. Eh, ang tanong dito. Si God ba kailangan niya yun? Pag-aari niya lahat yan eh. Self-sufficient siya. Meaning, hindi niya na kailangan. Siya, gumawa ng pagkain. Kasi magiging isa yung donation para makakain siya. Ganun ba yun? O para makakain, o para mag-continuous ang pagsisimba. Kasi the more na may continuous na pagsisimba sa pagbibigay ng donation, yung namumuno nun, siksik liglig yung umaapoy yun. At hindi nyo na alam kung ano ang ginagawa niya. At ang best example nun, tingnan nyo kung ano ginagawa ng mga anak. Nagda-drugs ba? Alcoholic ba? Na-involved na ba ang mga followers pa ng mga babae wala bang nagalaw? Wala bang nagdemanda sa kanya na rape ka? Kailangan magsisimula sa pamilya eh. Hindi yung tinitignan mo lang, oh, ganda ng arrangement ng simbahan. Wow, ang laki. Laki na. Ang daming followers. Teka muna, saan ba direction natin? Nagbabago ba ako dito? Natutunan ko bang makontrol ang mga dila ko? Tinuro ba rito kung paano kontrolin ang senses? Especially yung genital, yung sex organ. Ano siya eh? Pag nangati, talaga namang para bang God siya na kailangan sundin mo. Kasi na feeling mo, nandun yung happiness sa ino-offer niya. Nagtanda na nga tayo, hindi pa rin tayo nasiyahan dun eh. Bakit tayo makikinig sa Kanya? Ang sabi ng mga devotees ng God, kailangan makontrol mo ang mind, makontrol mo dila mo, at makontrol mo lahat ng parte ng senses mo, tenga, ilong, mata, at saka yung sex organ mo. Kasi sila yung dahilan para makagawa ka ng maraming karma. Sila yun eh. Yung mga senses natin,
Kaya hindi ba makontrol yan? Yes or no? Kaya. Kaya paano? Kaya pa. Kaya nga paano? 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 Talikdan yung mga ano. Makaka-cause ng kasalanan. Pamamagitan ng ilong, bibig. Meron ako ikukwento sa inyo. Ano pa lang kami ni Elma nung first time namin magkasama, nandun kami sa isla ng Camotes. Meron ako narinig na yung lolo niya mamatay niya. Ang edad dito mga 95, 97 years old. Wala nga, hindi na makagalaw. Hindi na maigalaw. So, narinig namin, mamamatay na yung ano natin, lolo natin. So, sabi ko kay Elma, mga bata pa noon, ang mga iyahay mo yung mga pinsan mo. Ganito ang gagawin natin. At titignan nyo lang yung mata. Doon lang kayo observe nyo yung mata nung matanda. At maligo kayo lahat at magpabango kayo. Sabi niya, bakit? Ano gagawin natin? Basta meron akong pa-observe sa inyo. Tingnan nyo yung mata. Kung saan nakatingin. Di siguro naman, mga bata pa eh. Bagong paligo. Pagdating namin dun sa mismo, nandun siya sa deathbed niya, yung time to live. Nandun yung anak, nandun yung mga kamag-anak. So pagdating namin, lumapit kami, magandang gabi po. Nakatingin mo siya. Kaya nagdatingan, mga bagong paligo. Alam mo kung saan nakatingin yung baka? Namamatay na po. Nakatingin mo sa babae. Oh. Meron pang last. Namamatay na. Wala nang dun siya nakatingin. Eh bago kami pumunta, binigyan ko sila ng bakit tayo pupunta ron? At anong dahilan? Ano yung gusto ko makita nyo? Kasi dun dito sa katawan na to, kapag umalis na yung soul, lumabas na sa katawan, ang huling-huling parte o senses mo sa katawan, ang huling-huling mo magagamit mo, tenga eh. Wala na, nakapikit na, pero nandun ka pa sa loob, ano na lang to, seconds na lang to. Tenga ang marinig mo, kaya pwede ka pa magdasal eh. Yan, di ba, kamamatay lang, wala na, parang wala nang movement. Pero nasa loob pa yun, at pwede ka pa magdasal. Tuloy-tuloy na pagbukas. Kasi magagamit, ang hindi gagamitin yung ears. So, nung dumating kami, sabi ko, ba't nakatingin sa akin? Bakit hindi niya mapigilan na tumingin sa katawan namin, at mga bata nga, mga babae. Kaya nung pagtapos yun, nagtawa ng imbis na, tama nga, hindi niya makontrol yung mata niya. Tinanong ako, saan po pupunta? Sabi niya, Tito Boy, saan po pupunta? Babalik uli siya. Magkakaroon uli ng katawan. At meron pong iba't ibang uri ng katawan. Ang bilang niya ay 7,800 na iba-ibang itsura ng katawan. Merong trees, di ba? Ang daming halaman, iba-iba itsura. Sa trees, sa animal life, di ba nakita niyo yung iba-iba itsura ng mga animals, di ba? Sa aquatic life, yung mga iba-ibang itsura ng fish, yung cell sa body, yung DNA, yung cells, yung DNA, at saka yung molecules, iba-ibang itsura din ng mga katawan. At every seconds lang sila nabubuhay, mamamatay, tas magre-replace ng bago. Kaya makikita mo ang katawan natin, nagbabago kasi nga, namamatay yung cells, replace ulit ng bagong cells. Pero sa brain, wala, hindi nagre-remain yung molecules, yung DNA, tsaka yung cells. Hindi siya namamatay. Kaya pag nag-drugs ang isang tao, o alcoholic po, kasi da-damage yung brain.
Kaya pag napatay nila yun, na-damage nila yung brain cells, forever. Sira Sira ulo. ulo. Lalo na yung mga nagsasabi. Yung gagawin, sira kayo. Hindi na kasi nagre-replace ng bago. Hindi katulad dito sa body natin. Every seconds, bago ng bago yan. Kaya pag nasugatan ka, mapapansin nyo, yung sugat, dahan-dahan, naghihilap kasi nga, nagre-replace siya ng bagong cells. Pero yung brain cells, pag na-damage sa alcohol, na-damage sa shabu, wala na, goodbye ka na. Next, sa susunod na buhay ka na, uli mapapakinabangan. Pero itong buhay nito, basura ka na. So, alin ang mas mahalaga dito sa dalawang pinag-usapan natin? Yung regular ka na nagsisimpa ka o yung isa naman nag-surrender ka. Ito yung offering ko sa iyo, my dear God. Surrender. Wala akong kailangan, gusto ko lang matikman ko yung pag-ibig. Sana matikman ko ito. Yun lang hinihingi niyo. Nanay, ano po ang mahalaga doon? Yung nag-surrender. Surrender. Meron pang yung mga sabi nila, mga spiritual kami, mga spiritista kami, may third eye kami. Di ba sinasabi, nakikita namin yung mga nabubuhay sa subtle dimension. Pag sinabi subtle, ito yung hindi nakikita ng dalawang mata natin. Katulad ng hangin. Ang mga nakakakita daw Yung hangin, nakita na ba ng dalawang mata natin yun? Hindi. Nararamdaman. Nararamdaman pero hindi niya nakita. Pero pinaniwalaan natin, di ba? May hangin talaga, di ba? Lalo na pag malakas yun. Nagdalawan lahat ng mga, di ba, puno. Ramdam lang. Kung may bagyo pa, talaga nakakatakot siya. Ganun ang personality nito. So may mga tao na bukas yung third eye. Bukas siya. Yes. Kita niya yung mga living entity na nabubuhay dun sa subtle dimension na yun. At kung mapapansin niyo yung mga matataas ko na experience, sobrang taas ng lagnat mo. Taas ba? Bigla magugulot mo, nagsasalita, may kausap siya. Kasi nakikita niya yung dun lang natin sila makikita. Doon sa sobrang taas ng lagnat natin. Sabi hindi, nababaliw na yan. Pero din niya nakikita yung other living entities. Doon sa subtle, doon sa taas ng lagnat. Di ba? May ganun. Ay, bakit nagsasalita yan? Wala na yan, nababaliw na yan. Pero ang taas lang ng lagnat niya. At doon niya lang nakikita yung mga living entity na yan. Nasa dimension na yan. Kaya yung third eye, parating mataas ang lagnat nun. Nakakakita. May ano doon, may mga maliliit na ano doon. Sa lugar na yun. May mga maliliit na bata doon, duwende. Doon naman, ako may kapli doon. Siya lang ang nakakakita nun kasi ang taas ng lagnat nun. Iba yung level nung ano niya, init ng body niya. Tayo, yung hindi bukas, sabi, ha? Meron doon, matatakot kang dumaan ngayon doon kasi hindi mo nakikita, baka matapakan mo. Biglang sumasakit na yung kung ano-anong part ng katawan mo. Kasi natapakan mo nga. Lola, tama ba yung sinasabi? Kinukwento ko. Nanay, kapatid. So kung nag-surrender po tayo, ibig sabihin, sa simula pa lang, kaya ka pinili mo yung surrender kaysa dun sa nag-sacrifice ka once a week o every Sunday, every Saturday punta ka ng simbahan. Ang laki po ng difference ng dalawa yun. Yung nag-sacrifice ka lang tuwing Saturday and Sunday. Ang lahat ng benefit nun nahihingin mo ay material pa rin, hindi spiritual. Dahil kasi nga, humihingi ka sa kanya ng kapalit. Sana maraming magtapon ng basura. Yung mga ganun. Sana makalimot ba, pera itapon sa basurahan. Joke lang. Diba?
Sana may dumaan na helicopter, may mahulog na bagsak pera. Ganun, sana tumama ako sa loto. Ganun yung ano eh. Material. Material. At isa pa dun na hinihingi nila. Ang tawag doon ano eh, tinamaan ako ng aking kalimot. Tingnan yung epekto nun. Tingnan yung epekto nun. Yung gamit mo yung katawan mo, hindi siya perfect. Nakakalimot. Ang tawag doon salvation. Meaning ng salvation. Ang unang-unang sasagipin mo yung sarili mo. Yung iba. Diba, nakasakay kayo sa barko, sa bangka, biglang nabutas, puno kayo dun. Ang unang-unang mong gagawin, sarili mo sasagipin mo. Hindi mo nakaturo. Sa sarili. Yan ang tinuro sa atin ng simbahan. Mag-donate kayo ng 10% kasi babalik sa inyo. Siksik-liklig umaapaw. Ikaw naman, dahil material nga, I am the body nga. Ang happiness ko ay material din. Kasi nga, I am the body nga. So, kailangan magbigay ako ng 10% para biro ko siksik-liklig, babalik sa'yo. Yun ang ano. Wala po kayo makikitang ganong itinuro sa loob ng Biblia at sa lahat ng scriptures like Quran, Bhagavad Gita. Sa Bible po wala kayo makikita na nagturo ng salvation. Ang itinuro dito ay love for God, pag-ibig sa Supreme Lord nang walang kapalit. Mas effective yung huwag kang huwag kang mag-isip ng kapalit pag nandito. Yes. Sinagot yan ni Jesus Christ. Sabi ko, tingnan niyo yung mga ibon. Nag-aral ba ng eskwela yan? Hindi. Nagpadalubhasa ba yan sa pagiging naging businessman ba ang mga ibon? Hindi. Hindi, di ba? Hindi nga niya kilala ang pera eh. Pero nabubuhay sila. Nabubuhay, diba? Nakakakain sila. What more tayo itong katawan? Nandito lahat yung talino. Magagamit, mamumula tayo mga ibon. Kilala lang nila yung pagkain nila na pwede na pwede. Tayo hindi. May pera ka na, may bahay ka pa, may maganda ka pang kotse. Alam mo, may mga gold, ka sa katawan mo. At yung pagkain mo, pwede mong masarap yung kainin mo. Hindi, mga ibon, simple living lang sila. Kuha lang sila kung ano-ano yung pwede nila kainin. Pero tayo hindi. May masasarap ka ng pagkain. Ilalagay mo muna yung sarap. Saka ka na lang. Masasarap lang sa harapan mo. Labas tayo. Punta tayo sa restaurant. Puro, alam mo, gusto ko maging masaya eh. So yung dalawa na yun, napaka-importante ito po natin maintindihan. At dapat malaman din natin, bakit nga ba nagsisimba? At bakit magsusurrender ka? So, di-discuss natin yung difference ng dalawa. Pag nag-surrender ka, yung mga tao nasa stage na yun, hindi sila humingi ng kapalit kasi mas higher yung pag-ibig, yung service eh. Kaysa sa material, mas higher yung dalawa na yun eh. Kaya minsan, pag yung nakita ko, ang saya naman yung mga bisita natin ngayon. Minsan meron akong kakausapin ko. Ma'am, nakita ko saya ka. Nakita ko lumuha ka pa. Magkano po yung bayaran ko? Tatawaanan lang ako. Lumukha yung bayaran. Minsan may darating dito. Sige ba tanin? May nakita ko ng ganda-ganda. Halika. Tulong mo dyan. Sabi yan, nasa litrato niya. Nakita mo? Oo. Kita ko habang dumadaan ako dyan. Lalakad din siya. Pagpasok ko doon. Pagpasok ko, saan yung bata? Si Krishna pala. Ito ba? Yan, si Krishna.
Isa naman, iiyak lang siya. Nung Makalawa ba? Yes, yung Makalawa. Meron tayong bisita. Natutulog na ako siguro mga magte-10 o'clock na yun, mag-11. Tumawag sa akin. Kapatid, may kukwento ko sa'yo. Hindi ako nakatulog eh. Gusto ko kwento lang sa'yo. Kung ano nangyari sa akin kagabi, kanina, yung nagdadasal. Kilig at tapos nagtayo ang mga pag-ibig. Iiyak siya. Yun ang experience niya. Sabi niya, ano yun? Bakit ako naka-experience niya? Holy Spirit. Tinawag mo kasi yung pangalan niya. Krishna! Krishna. Krishna. Ibig sabihin, sagipin mo ko. Turuan mo kung paano kita mamahalin. Kung hindi kita marinig sa loob ng puso, dito sa Lord within the heart, sana sa devotee mo, marinig ko. Kasi yung devotee mo, yung representative mo, sana marinig ko sa kanya. Umiiyak siya nung pinupunta niya. Makikita mo talaga yung biglang tumigil siya tapos umiiyak siya. Tapos yung boses niya talagang gumagalagal. Nagpapasalamat ako kay Krishna. Sa dami ng simbahan, yun yung sinasabi, balik tayo din sa simbahan na pinupuntahan niya sa iba. Naghahanap siya ng devotee. Sabi niya dito lang, yung experience mo. Bakit? Kasi nga yung Krishna, yung pangalan ng Supreme Lord, at yung original na form ni Krishna, at yung power ni Krishna, yung original na form, walang difference doon sa kanyang pangalan. Pag tinawag mo yung Krishna, nandyan sa harapan mo. Kaya lang powerless yung mata, di ba? Sinabi ko sa inyo, close nyo nga yung eyes nyo. Wala ka makikita. May nakita ka, di ba? Wala. Wala. Kasi bintana lang po yan. Ang nakakakita, ikaw yung soul, yung spirit. Kaya pag ginamit natin itong mata natin para makita mo ang God, magkakamali ka. Wala kang power. Walang power yung matang yan. Pero, pag si God ang gumawa ng paraan, si Krishna, para makita mo siya o maramdaman mo, magagawa niya. Bakit? Kasi siya yung God. Sabi ng mga ibang nagtuturo na impersonalism. Pag sinabing impersonalism, formless zero ang God. Walang mukha. Wala siyang mukha. Liwanag lang. Pinturang puti. Ganyan. Pasok mo sa simbahan, wala kang makita. Di ba? May ganun yung tinuro sa atin ngayon sa Philippines eh. Pinipilit nila na si Jesus Christ yung maging God eh, yung Father eh. Eh, paulit-ulit naman yung sinabi niya. Hindi ako yung God. Hindi ako yung Supreme Father. Ako yung kanyang representative. Kaya kami nagkaparehas. Doon sa teachings ng God, yun ang tinuturo ko. Hindi yung teachings ng iba o yung research ko lang galing sa isip ko. Hindi ko yung ginagawa ko. Ang ginagawa ko ngayon ay ibinababa ko o pinapasa ko ang teachings ng Supreme Lord. Kaya sabi niya, siya at ang God ay iisa. Hindi ibig sabihin, siya yung God. Sinasabi niya, yung instruction ng God, ng Supreme Father, ito yung naririnig mo ngayon at hindi ito galing sa akin. Galing sa Supreme Father natin lahat. Yun ang meaning ng I and the Father are one. Iisa yung itinuro yung dalawa na ibigin natin ang Diyos ng buong puso. So bakit natin dinidiscuss yung difference ng nag-promise ka o nag-sacrifice ka para Sunday sa Sunday Mass o kaya sa Saturday. At saka ito naman yung isa naman, nag-surrender ka. At buong buhay mo pinapalo mo yung instruction.
Hindi ka, may 4 na pinapalo ka. Hindi ka kumakain ng karne. Pero mo kukontrol yung dila mo. Pati mga amoy ng bango. Ang bango ng alamang. Eh pag nakita niyo yung yung paano ginawa yung alamang na yun, tinatapakan ng paa yun. At makikita mo yung mga bulati yun. Ginawa doon, niluto yun, nilagyan ng sibuyas, kamatis, etc. Para bumango yun. Tapos ito ka, niluluto, wow! Saya-saya yung mga ilong, dila. Tapos ngayon ko, pakokontrol sa iyo, kontrolin mo ang dila mo. Huwag kang kumain yan. Mag-vegetarian ka. Diba, noong una natikman natin ng vegetarian, sama, di pagkain yan. Diba? Tama, nanay? Tama po. Oy, lumiliit na yan, ano mo ha? Lumiliit na yan. Gumaganda ka na. Yes! Buhay pa ba ang iyong mister? Oh, ay, delikado. Delikado, kailangan focus lang kay Krishna. Baka umibig uli. Umibig sa katawan. So, pinakokontrol siya. Mag-vegetarian ka. Tanggalin ng karne, tanggalin ng isda, tanggalin ng itlog. Puro gulay lang, prutas. Ako po ay nasa 50 years na akong vegetarian dyan. Pinanganak ako sa pamilya po na masipag. Alam niya yung pamilyang yan, di ba? Puno kami ng pagkain po. Putege yan. Puro pagkain yan. Pag magkakainan na kami, nandun ang nanay ko, nandun ang tatay ko, mga kapatid ko. Lahat sila, puro pagkain nila, puro karne. Pagdating sa akin, ano kakainin mo? Kitang-kita niya, hindi ko pinakain. So lahat sila nalulungkot. Anak, tingnan mo na yan, bodega na yan. Puro pagkain yan. Pero wala kang kinakain kahit isa dyan. Paano ka mabubuhay? Kasi nga, ito na nga nagsisimula ng kontrol nito mga dila na to. Kasi siyang dahilan kung bakit kung bakit may sakit ako. Kasi ang ipinasok ko dito sa ay puro basura. Sa pagkain po ng gulay, 3 months straight ka. Sino na naka-experience ng 3 months? Straight. Wala pa, no? Ang unang... 3 months? Ha? Okay. Yung 3 months, wala talaga. Walang gulay, walang karne, anything. Basta puro gulay ka lang, tsaka prutas. Pagdating ng 3 months, may maaamoy ka. At yung maaamoy mo, super baho at isusuka mo. Tapos mag-iisip ko doon, buong buhay ko, kinain ko yan. Ngayon, ang baho pala yan. Magkakaroon ka na ng intelligence. Magkakaroon ka na. At ang magiging decision mo doon, hindi ko yung kakainin kasi baho. Yung mga ano ko nga, lahat nga kasi sila yan. Since birth, sa loob pa lang ng tiyan, hindi talaga po sila nakatikim yan. Kaya pag pupunta ng palengke, ano ba yan? Kinakain ng tao. Ang baho. Ang baho. Ma'am, huwag po kayo ma-open. Yun lamang pong 3 months ang sacrifice. Tapos yun, hindi ka napapagod. Actually, ayaw ko i-discuss to. Mas importante sa akin dito yung magdasal tayo. Hindi nyo makontrol yun, sige. Okay, go. Tuloy mo, ikaw naman magkakasakit eh, di ba? Pero mas mahalaga sa akin na nagdadasal tayo. Kung sa buhay na to, talaga napakahirap ng mahal. So, okay. Basta't i-pray nyo lang na sana sa last part ng buhay ko, ma-remember kita, Krishna. Maalaala kita. Yun lang ang hiningin nyo. Kasi kapag na-remember natin ang God, babalik tayo sa Supreme Lord. Kaysa kumakain ka ng karne, o hindi mo makontrol ang mga senses mo. Kapag si Krishna ang nag-make ng decision na ma-remember siya, paalala siya. Di ba merong forgetfulness? Ano sa Tagalog ng forgetfulness? Nakalimutan. Nakalimutan.
Ano sa Tagalog na remembrance? Alaala. Na alaala. Yung forgetfulness at saka yung remembrance, si Krishna yun. Si Krishna yung mag-a-arrange na malimutan mo siya. At si Krishna din yung mag-a-arrange na maalaala mo siya. Kaya ang prayer, my dear Lord, sana hindi kita malimutan. Sana parati kita naalala. At si Krishna lang mag-grant nun. Kasi siya, sa kanya nga galing yun eh. Ang pinakamagandang kamatayan, yung na-remember mo siya. Dami namin na-experience dito mismo sa lugar. Umamoy ng pagkabango-bango. Ulitin ko sa inyo yan. Ang kamatayan ng isang devotee na remember, naalala ang holy names. Grabe yung peaceful. Siya umiyak. Saya siya kasi narinig yung holy names. Ang bango po ng pag-ibig. Makikita mo yung pumapasok na sunshine. Eh, ba, dito ang sunshine, dito siya inabutan. Doon pumapasok ang sunshine, yung liwanag. Nakatapat sa katawan niya. Pwede. Amazing. Di ba, Chay? Nandun ka ba? Yeah. Ano ang experience mo, Chay? Oh, sarado dito, ano? Pasok. Dito dapat napasok yun eh, kasi the time of leaving the body. Ano na amoy mo, Chay? Ang isang pagkita. Isang pagkita. Yan sila. Una experience ko. Kasi devotee. Bango. Hindi ka pa. Hawakan mo pa kayo kapag. Kasi na-bless yun eh. Hindi ka tulad ng pag namatay. Matatakot ka. Ikaw hindi. Kasi yung person inside the body, umalis nang na-remember niya ng God. Kaya ang kapalit nun yung body niya. Purified. Ang bango. Si Karens, ganun din eh, no? Ito, mamamatay tao to. Ito yung, Karen eh, hindi mo, kita mo yun. NPA to. At the same time, military. Ang dami niyang kasalanan na gawa, ang dami niya napatay. Pero yung last part ng buhay niya, nakiusap siya sa akin, pwede ba ako mag-stay dito? Ayusin ko yung garden mo. Sige na, sana ayusin ko. Pakiusap sana. Dito ako tumira. Sige, ako. Diba, ilang taon din sa atin yun. Dito inabutan niya. Yung body niya, at the time mo, si Chay yung nag-aalaga, parang tatay niya yun. Pinapaliguan niya yun. At the time of leaving the body, nandun pa rin si Chay. Nagdagasal si Chay sa harap, sa talapan niya. Hanggang lumabas siya dun, sa harapan ni Chay. Mabango rin ang umumoy din ang mabango yun. Miski mga aso namin, gano'n. Pag namatay, parang taong treatment namin. Nagdadasal kami, nakikirtan kami. Mamaya yun, peaceful na peaceful yun. Minsan naman, pag di namin naabutan, pupunta siya sa isang lugar na maririnig niya yung kirtan. At doon, aalis siya. Hindi namin inaan, binabaon lang namin sa may lugar kami, doon namin sila binabaon. So yun, huwag niyong kalimutan yung pagkakaiba nun, yung meaning nun, na manata ka ng every Sunday, every Saturday, kung sisimba ka. At yung isa naman, nag-surrender, nag-sacrifice. Yung isa nga yung kinontrol yung dila, kinontrol yung inabutay. Yung sumunod doon, no illicit sex, o kinokontrol naman yung, yung genitals. Bumibigay ka sa mga, hindi mo pa nakakita ko. Para na magnet, hindi na makikita. Kaya pagkasama yung asawa, nababatukan. Titingin mo. Ako lang. Huwag ka nang titingin sa iba. Hindi pwede, hindi ka makontrol. Hindi makontrol. Pag nag-iisa, gumagawa ng kababalaghan,
kumakal, pumupunta sa kabilang bahay. Pinaka-control. Yung sugal, hindi mo pinakokontrol din. Ito yung mentality ng greed, yung sakil. Gusto niya, makamig lahat siya manalo sa sugal. At kanya yung pera. Ganon din yung mga kalaban niya. Ang mentality mo. Dadayain kita. Tatalunin kita sa sugal. Ganon lahat ang mentality. Kaya pinababago sa atin na hindi tayo maging sakil o dadayain natin ng isang tao. Naikpit din na pinagdaan. Ano yung last? Yung sa apat. Ano yung hindi ko pa narinig? Diba? May last pa ako. Ano yung last, Chay? No intoxication. Bawal ang alak. Kasi yung alak, malilimutan mo ang gato. Kung saan-saan ka dadaling ng isip mo, saan-saan mo. Para ka nagta-travel, nakasakay ka sa airplane. Kita mo yung ano. At doon, malilimutan mo ang gato. Kasi nga, na-intoxic na, kumbaga parang na-toxic yung mind mo, na-poison ka, at hindi mo ma-remember si God sa moment. Unang gusto, yung tama sa'yo, gusto mo matulog. So pag nakatulog ka, forgetfulness yun eh. Malimutan mo na. Pero kung aware ka, walang intoxication, walang poison yung body mo, alam mo, aware ka. Hindi ka nakakita ka na nag-inuman. Wala. Tagay na tayo. Maraming salamat po kasi may sakit ako ng liver ko noong story. Huwag ka lang uminom dito. Kapapagamot ko pa lang sa doktor. Sirado yung liver ko. Kasi isa na kayo. Sabi ng doktor, nakuha ko na itong sakit na ito sa alak eh. Ingat din kayo Wala na, hindi ka na niya ma-influence kasi may masarap kang nalasahan. Like yung mga kiyata natin. May sarap eh. Bakit mayroong happiness din? Bakit mayroong something din na natitaste natin na bumabalik-balik ka? Ikaw na nag-decision. Ikaw na yung nag-aano ngayon, nagdadala sa katawan mo. Kasi mayroong something spiritual dun sa holy names na kaya ka bumabalik. Kasi yung God nga at saka yung holy names ay walang pagkakaiba. Yung power nung nakita mo face to face ang Supreme Lord at yung power nung narinig mo sa ears mo yung holy names ay same power. Yes. Sabi ng mga tao sa panahon natin, nasa ng God? Bakit di siya nagpapakita? Yung God at saka yung holy names ay wala ng pagkakaiba. Kung narinig mo siya sa holy name, sa ears mo, yun na, nakita mo na siya face to face. Kasi yung incarnation niya, yung pagbaba niya dito sa mundo na ito, yung holy names niya. Unlike 5,000 years ago, unlike 500 years ago, unlike 2 million years ago, bumaba talaga siya, nagpakita siya, nakikita ng dalawang mata. Pero hindi ibig sabihin, pag nakita mo yun, na nakita mo yung form ng God, hindi ibig sabihin yung na-experience mo yung katulad ng na-experience ng devotee, yung nag-surrender. Kasi kung wala kang pag-ibig, nakita mo siya. Nagpakita sa sa'yo. Wala ka namang pag-ibig. Wala rin. Diba? Ma-attract ka ba sa kanya? Hindi. Diba? Pero yung nag-surrender ng buhay, dahil itinuro sa iyo ng teacher mo, yung pangalan niya at saka doon sa kanyang original na katawan, matitikman mo. Kasi nga nag-surrender. Ang saya. Halimbawa, tayo lahat. Ito, itong grupo. Inallow ni Krishna sa isang panaginip. Sa isang panaginip to papasukin kayo
sa spiritual world. Eh, hindi nyo pa naman nakikita ang God, di ba? Wala pa eh. Pagpasok ko doon, pakita sa inyo si Krishna. Ano ang tingin niyo kay Krishna? God o isang magandang tao lang? Pagka sa panaginip. Sa panaginip, pumasok ka, sino po yun? Kulay puno na ito. Diba? Pinapasok ka kasi wala naman difference yung nanaginip ka eh. At yan, nakita mo face to face. Ito, nanaginip ka, aware ka. Meaning, nananaginip ka, it may appear tulog yung body, pero gising ka. Ano? Sino to? Sino to naka-blue ang ka? Siyempre, nandito ka na. Di, alam mo na si Krishna. Kung nandito ka, in-introduce na sa'yo ang ka. Ang unang-unang gagawin mo, si Krishna to ah. Oh, Diba? yes. Magbabawda ka. Krishna. Maraming Nandito salamat ka na po. eh. Diba? Krishna, meron ako dalang isang pirasong mangga. Dreams lang to ah. Yes. Meron po akong mangga. Ipaalit ko sa inyo. Ganun kaagad yung gagawin ng devotee. E paano yung hindi nakarating dito, hindi pa na-introduce? Wala. Sa panaginip, pinapasok siya sa spiritual world. Nakita niya si Krishna. Sino itong napakagandang lalaki na ito? Titingin lang siya. Pero hindi siya magpapawag, hindi siya magpapakita ng kababaang loob. Kundi, sino po mo? Sino yun? Parang hari ah. Parang, di ba? Pero, binigyan ka rin niya ng pagkakataon, mas makita mo siya face to face. Pero yung attitude ng isang devotee na may mababang kalooban, may magandang kalooban, wala. Binigyan ka lang ng pagkakataon, masilayan mo kung ano loob ng Espiritu mo. Tama ba ako din sa... Yes. Kaya napakaswerte natin. Itong nangyari ng ito sa natitirang buhay natin, napakaswerte ka. Kasi ayan, makita niyo siya sa panaginip mo na kinakausap kayo immediately. Oh, si Lord Chaitanya, oh, si Lord Nityananda. Yeah. Ano ka kaagad? Doon ka na kagad. Magpapakababang loob ka kaagad. Salamat po, salamat po. Pero yung ang itinuro sa kanila, liwanag lang, pinturang puti lang. At sinasabi nila, hindi pwedeng magkaroon ng mukha ang God kasi nasa spiritual siya. Tama ba yun? Hindi siya pwedeng magkaroon ng mukha? Pag tinanggap niya yung philosophy na yun, pag tinanggap niya yun ang katotohanan, hindi pwedeng magkaroon ng mukha ang God, magkukumit po tayo, bawat isa sa atin ng malaking offense, malaking kasalanan. Bakit? Kasi nilimitahan mo lang yung power ng God. Nakinig ka doon sa isang pastor na yun, hindi pwedeng magkaroon ng mukha ang God. Kasi spirit siya. Magkakaroon ka ng kasalanan. Kasi nilimit mo yung power. Ikaw, nagkaroon ka ng mata, ilong, bibig. Diba? Siya hindi pwede, iwanag lang. Ano, hindi God yun. Kalokohan yung divine teachings na yun. So yun ang napaka-swerte natin. Ano man ang mangyari sa atin. Pag alis mo sa katawan mo, nandun si Krishna. Krishna, nandun ka agad yun. Walang pwedeng humarang dun. Kahit si kamatayan, may mukha siya na nakakatakot. Kung itim ang body niya, mga itim, mga balayhibing, mga 7-8 footer yan. Ikita niya. Sa oras ng kamatayan. Takot na takot ang mga tao. Ah! Ganun. Paalisin niya, paalisin niya. Ikaw naman. Nakikita mo. Ay, sa tabi mo. Wala eh. Tayong dalawa lang dito. Siya lang ang nakakapit. Ano yun? Makikita mo yung bibig niya, lumalabas yung blood at saka yung flame, yung bangon niya. Ang tawag sa kanya si Yamadutsu. Ang tawag sa kanya yung representative ni kamatayan. Pag oras mo na, yung kandila mo ay wala nang tapos na.
Wala nang liwanag. Appearance. Kukunin ka by force. Kukunin yung soul, ikaw yung soul. Palalabasin ka sa body. At siya ay magdadala rin papunta sa susunod na buhay mo. Pero sa devotee ng Supreme Lord, hindi siya mag-a-appear. Kasi unang-unang nire-respeto niya dahil darating ang Supreme Lord doon at nagbabantay sila. Ano kay tsura ng Krishna? Biro mo, respetado, hindi ka niya tatakutin. Pag nakita niya na nagdadasal na para, mga devotees para sa nagbabantay, biglang, wow! Si Krishna! Palakpakan na yun. Nakita nila si Krishna. Dahil di sa presence ng mga devotees, nagdadasal para di sa living entity nila. Diba ang swerte? Yes. Tulad ng pagkain. Yung pagkain, may mga paraphernalia na ginagamit. Yun ang ginagamit ng mga devotees nang merong pagpapakumbaba at magandang panahon. Itinuro yun, ibinaba yun magmula kay God. Millions of years. Ipinasa sa mga devotees yun. At yung, ang tawag doon, disciple succession, na hindi naputol kahit minsan. Millions of years po yun. Yung nakikita nyo, hindi po yung galing na sa katalisip. Binaba yun from God mismo. At hindi naputol. At nakarating sa atin, ay, parang ginagamit na pang-offer. Ganun pala. Ay, ganun pala pag-offer. May sarili siyang plato. Hindi ginagamit na kung sino-sino. Kanya lang yung baso, kutsara, pinagdan. Niluluto na hindi tinitikman. Tansyahan lang, di ba? Tansyahan lang. Kasi ang una dapat makakatikim ng in-offer natin God kay Krishna o sa Supreme Lord ay siya mismo. Si God. Siya yung unang-unang makakatikim. Yun ang mga sacrifice. Hindi mo muna titikman. Lutuin mo ng malinis. At saka may alay sa kanya ng buong pagpapakumbaba. Yun yung sacrifice. Okay? Okay na. May katanong kayo? Wala po. Magkainan na tayo. Okay ba? Sige, ano ba? Haribo!